So, kumusta mga kanoesi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoesi. So, ngayong araw, panonoodin natin itong video mula kay Peach Showbiz Update, guys. So, meron itong pamagat na nagsalita na mother ni Mayor Alice Guo. So, kita nyo naman, kumakain siya ng taho or nagsasandok siya ng taho. Ano? So, sana bumalik na yung memorya niya dyan at masagot niya na yung mga katanungan na hindi niya pa totally nasasagot. Ano? At saka sana lumabas na yung buong katotohanan. So again, ang video ito ay mula kay Page Showbiz Update. So supportahan nyo yan. Siyempre, credits na rin sa Senate of the Philippines. At yun, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoesi. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, nagsalita na mother ni Mayor Alice Guo. Viral siya, men. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Start. 14 years old pa lang siya. Pero ngayon, nagtitinda na ako, 22 years na Grabe. dito. Siyempre nalulungkot din. Mabait naman siya eh. Hindi, nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. Ang cute ng kumain ng taho eh. Na ang umano'y biological mother ni Mayor Alice Guo at handa rin nilang patunayan na si Mayor Alice ay isang totoong Pilipino. Talaga lang, ha? At hindi umano ito espiya ng anumang Good bansa. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Like, comment, share, Maraming subscribe. PH Showbiz Update. Support nyo rin yan, guys. salamat! Naisiwalat sa Senado na kasal umano ang mga magulang ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo na sina Angelito Guo at Amelia Lial matapos nitong sabihin na isa siyang love child at tinabandona raw siya ng kanyang ina na kasambahay. Matatandaan sa isang panayam na inilabas nitong Lunes, isiniwalat ni Mayor Alice na isa raw siyang love child at tinabandona raw siya ng kanyang ina noong bata pa Ano lamang bang siya. ibig sabihin ng love child? Iniibig na bata? Or nabuo siya sa pag-ibig? Or ano ba? Kulang siya sa aruga? Or ano ba? Kulang sa feeling ng ina? Ano yung pinaka-main definition ng love child? Comment nga kayo sa baba, guys. Alang-alang sa aking mga kababayan na nagtitiwala at nagmamahal sa akin ay buong tapang ko pong sasabihin na ako po isang love child ng mahal kong ama sa aming kasambahay. Na ako po ay iniwan ng aking biological mother noong ako'y bata pa at ako'y pinalaki at itinago sa loob ng isang farm. Pinalaking matindi ang pag-iwas sa mga bagay na magbibigay sana sa akin ng pagkakakinalan sa labas ng aming hog raising farm. Bakit Ani naman ni Mayor may iniingatan bang pangalan yung tatay niya para itago ng ganyan? 'Di ba Chinese naman yung tatay niya? So why care sa mga chismosong Pilipino? Wala lang, nagtatanong lang. Alice Guo. Samantala, kwinisyon sa Senate hearing nitong Miyerkules ang mga impormasyong isiniwalat ni Mayor Alice Guo sa naturang pahayag. Naungkat din ang mga impormasyong nakasaad sa birth certificate ng Banban Mayor at maging ang mga kapatid nitong sina Sheila at Shimen Lial Guo. Sinabi ni Mayor Alice na hindi niya raw kilala sina Sheila at Shimen dahil ang alam umano niya, siya lang ang anak ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam, pero Gayon nung kamakailan, sabi, travel buddies niya. Ang gulo. paman kamakailan lang daw niya nakumpirma ng kapatid niya ang mga ito nang itanong niya ito sa kanyang ama. Sa naturang hearing, kwinisyon ni Senator Raffy Tulfo at Senator Risa Hontiveros base sa birth certificate ng magkakapatid kung bakit nakalagay na kasal sina Angelito at Amelia kung base sa unang sinabi ni Mayor Alice ay kasambahay ng ama niya ang kanyang Tama. ina. Sagot naman ng alkalde, hindi raw siya ang naghanda ng birth certificate niya kaya hindi niya raw alam. Binigyang din Valid pa naman ni yun, Senator guys, na hindi siya yung naghanda ng birth certificate niya, kaya hindi niya alam. Pero bakit ba nung mga panahon ba na nagkaroon ka na ng tamang pag-iisip, never ka bang nag-wonder, bakit ganito pa? Ito pala yung ano nyo? Ito pa yung when kayo kinasal. Di ba? Tayo kapag nasa right mind na tayo, every time talaga na nanonood tayo sa birth certificate natin, lalabas yung curiosity natin dyan. Dito pala ako ipinanganak. Kasal na pala si mama at papa. Ito pala yung edad ng mama ko nung ipinanganak ako. Ito pala yung address namin dati. Kasal na pala sila dito ng time na to. Ako nga, nagbibilang nga ako na, okay, ganito pala yun. Pagkatapos ipinanganak, saka kinasal, or kinasal muna bago ako pinanganak. Diba? Merong ganunan pero sa kanya iba eh. Never siyang never siyang nagtanong or hindi siya na-curious. Talaga ba?
Dr. Raffy Tulfo na hindi lang isang beses na ikinasal noong October 14, 1982 ang mga magulang nila. Pero sa birth certificate naman ni Shimin, January 21, 1987 ikinasal sina Angelito Boom. at Amelia. Isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na walang certification of marriage at wala ring record of birth ang mga magulang ni Mayor Alice. Bagay na kwestiyon kung totoong tao nga ba ang mga ito. Ngunit sa Facebook post ng alkalde ay makikitang binati pa niya ang kanyang ina sa araw ng kaarawan nito. Bagay na ikinasakit ng ulo ni Senator Risa Hontiveros. Tama nga eh, hindi daw sila close pero nag-greet niya pa ng Mother's Day. Ang gulo-gulo. Ano siya, hindi ba siya marunong makalimot sa mga past na nangyayari? My goodness. Ay, hindi, nakalimutan niya nga. Ang gulo ko din eh. Tuloy. Tao ang hindi naturalesa na pag tinanong mo, o anong memories mo nung bata ka, na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makwentong mga specific, makulay, or even nakakatawang alaala sa pagkabata. So lalo lang At lalo pa lumalalim. nakakaduda, mayor siya guys. So dapat sanay na siyang humarap sa tao like under pressure, 'di ba? Nung kumpanya pa lang, nalagpasan niya na yung kumpanya eh. I mean pangangampanya eh, kumpanya. Pangangampanya eh. Nalagpasan niya na yung hiya niya doon. Tapos ngayon pa siya dito mahihiya. Yung ibang mga politiko nga, gustong-gusto nga na maibalanra dyan eh. Sa Senado para mas bumango yung pangalan nila. Pero yun nga lang, parang ano to eh. Other side to eh. Though may chance pa din naman si Mayor Alice Go kasi hindi pa naman talaga proven kung spiya nga ba siya or whatsoever. 'Di ba? May chance pa naman siya na linisan yung pangalan niya. Kaso nga lang, kabaliktaran kasi parang ayaw niyang linisan yung pangalan niya kasi yung mga tanong hindi niya sinasagot. 'Di ba? Okay. Yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi ko tinatanong yung proseso ng pagpanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that the po. barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Boom. Your Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kahit sino naman siguro guys, napaka-memorable ng pagkabata natin, men. Pwera na lang siguro kung nagsasuffer siya ng trauma ha, but I don't think so. Wala naman siyang ganun ata siguro. Di ba? childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Mayor Guo, sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling. Pero sa nakaraang Boom. mga oras, ang dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya. Pero, kanina lang inamin niyo na may anak pang sumunod sa inyo. At 3 pa kayong magkakapatid. Ouch. Sabi niyo nalaman yung kapatid niyo, sina Sumunod Sheila ba yung kapatid? Anak ng... at CMN Guo. No, Sorry, ma'am. I'm suspending already. Pagkatapos ng hearing. Pero, inamin nyo rin kaninang, nagsinungaling kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng salin nyo, daan-daang Boom. milyong piso. Mayor Guo, Uy, wait lang. May naalala ko. Simpleng tao lang daw siya. Tapos may ipinost si Macmac Pablo ata yun. Nga picture. Grabe mamahalin yung mga gamit niya, men. Kahit pumapalo ng 100,000, 200,000, mga damit, mga bags. Grabe yun. Daming pera nito, men eh. pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di Diba? kilala Ganyan ka-questionable. Kaya yung mga taga-Bamban, huwag niyong masyadong ipagtanggol itong mayor niyo. Dapat sagutin niya muna to, i-clear niya muna yung pangalan niya bago niyo siya bigyan ng suporta. Wala naman kaming problema kung natulungan kayo ng mayor niyo eh kasi pera din naman ng taong bayan yung pinantutulong niya dyan eh. 'Di ba? Sa atin lang dito, huwag nating masyadong gawing bias na kesyo
mayor, maraming natulong. Di ba? Malinaw, oh. Yung mga pinagsasabi ni Senator Risa, ulit natin na. pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang Boom. kasosyo. Humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng Boom. hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan Diba? ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa Diba? abogado, tila may dagdag bawas Boom. pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at seguridad. Ang pinag-uusapan Bobo. dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Kulang na lang siguro Bars yun, ah. Pamamahala, hindi maalaala mo kaya. Nice. Nanonood siguro ng flip top to si Senator Risa, men. may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal parang Maraklara. Magandang ang tanungin na sa test ng pagka-Pinoy, sino nga gumanap sa Maraklara? No coaching ha, please. Pero kaya nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang punot dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what? Baka sa farm bill siya lumaki, guys. Barangay Virgen de los Remedios, Pamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Bakit kaya Lumaki siya ka- tinago, ano? Kayo mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. And Sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo? Pangalan, nationality? At sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, Ang sa nakakapangduda kasi dito, guys, puro ghost. Halos tanan ghost, teacher, parent, mga kasambahay, mga katulong, mga friends. 'Di ba? Puro ghost. farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from the time you were Tama. born. Opo. So the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama Sino nyo nagpalaki? mula saan. So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo kasama nyo sa farm? Sino po? In short, I'll be very honest. Opo. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you Tama. to be. Dediretsuhin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami, because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other Diba? countries. Yan So, yung pinakapunto. Yan yung pinakapunto na ayaw niyang bigyan ng punto. Puro na lang, naging maingat ako, ayaw ko kasi na madama yung ibang tao. Mahal ko po yung tatay ko, Your Honor. Sobrang mahal ko, hindi ko siya masisisi. Like, hindi naman yan yung issue dito eh. 'Di ba? Tapos, kung sasabihan mo kami na hindi mo maalala yung childhood mo, that's BS. Like, ano yan? Totally talaga na-erase. 'Di ba? Dapat bigyan tayo ng ano nito men eh. Ano ba? Mas malinaw na sagot. 'Di ba? Yun lang naman eh. Kung sinabi niya na yung talagang sagot, tapos. as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry near sample ballot, we have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa rin, kasi parang scripted. Kasi I was born on this is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote, R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac, lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Naiiyak na. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po.
Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Pambantarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala Grabe, na no? Come and go. Malamang wala ka talaga maalala 38 years ago kasi bata ka pa nga, di ba? Pero I think mga 8 years old, 10 years old and up, di ba may ano ka na nun, men? Memory ka na nun. Ako, huli kong naalala memory ko, parang kinder 2 ata ako. Hanggang doon lang yun. Like, yun pala yung ginawa ko nung kinder 2 ako. Pero the rest, hindi ko na maalala. Pero siya parang since, yung pagka-acquire ng birth certificate niya, parang, ewan. sobra, pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, pwede ko po siya i-present din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, kausap nyo sila sa Boom. sarili nilang lengguwahe. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki. Di Sa- ba? Ngayon, gigisa ka ngayon. Siyempre, dapat marunong ka magkapangpangan. Ang reason niya, guys, ang lingwahe daw na ginagamit lang nila sa bahay nila is Tagalog. Tapos, Chinese naman para sa tatay niya. Nasa Kapampangan ka, tapos Tagalog yung pinapractice mo. Ano yan? Parang, nasa short ka na magkabisa or mag-aral ng lingwahe. Kasi parang pangatlong lingwahe mo na yung Kapampangan, di ba? Nasa Kapampangan ka, tapos nagtatagalog kayo. Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di Okay, takla mo po. what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Fukien now. Bo, More. Tell us more about your life in China. wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Fukien. Family ko po in No, China. in Fukien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Fukien? We have interpreters and Naniniwala ba kayo guys na never nag-stay to ng China? Like dito lang talaga sa Pilipinas. Comment nga kayo sa baba kung ano yung opinion nyo. I can understand a little. Yes po. Guay Lao Pe, Tui Ai Lok Lai. Guay Lao Pe. Continue. Gua si Tongkok lang. Gua si Philippine lang. In English, the interpretation will be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. Malabo yan eh. Di mo pwedeng sabihin na I'm not a Chinese. Chinese ka. Chinese nga yung tatay mo, di ba? You're, malabo kang maging pure Filipino. Chinese nga yung tatay mo. Sana sabihin mo na lang na half ako, half Chinese. Di ba? Huwag mong ipagpilitan na you're a Filipino. Kasi hindi ka Filipino. You're a half Chinese, half Filipino. Siguro sa nationality mo, kung yung niregister dito, Filipino ka talaga. Pero paano kaya yan mag-appear? Kasi yung tatay niya, Chinese naman eh. Full Chinese naman yung tatay niya eh. Diba? Tapos, ganyan kung Pilipino ka talaga, inaral mo pa talaga yung Chinese eh. Like, curious ka talaga sa bansa ng tatay mo din eh. Diba? Meron ka ding pusong Chinese. Meron kang some kind pagmamahal doon sa China, inaral mo nga yung lingwahe, diba? I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. What was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And saan mo binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako po. Malamang, ako, obviously. Hindi naman yun yung tinatanong eh. Pero, for sure, pwede ka magtanong sa mga nakaabot doon. Di ba? Tayo nga eh, kahit hindi natin alam kung ano yung pinagagawa natin nung bata tayo. Sinasabihan tayo ng mga magulang natin, yung mga tita natin na, uy, ikaw nung bata ka, laking gulat ko talaga, kinuha ka ng kapitbahay. Tinakot ako ng kapitbahay. Oh, di supposed to be, hindi ko na maalala yun, bata ako eh. Pero dahil may nagsabi sa akin, parang naano ko na rin ba na?
kinuha pala ako ng kapitbahay ko dati. Tinago pala ako ng kapitbahay ko dati. 'Di ba? Ganun lang naman yun. Di naman talaga ibig sabihin nun na di ko maalala. Kakaanak ko pa lang nun eh. Hindi naman yan yung ano eh, yung pinaka tinutumbok talaga. Sinasabi nila dito, yung mga nag-aasikaso sa'yo nung bata ka pa, like yung pagkapanganak mo, imposible namang wala, di ba? Diba? Yun yung tanong. Hindi naman ibig sabihin talaga na hindi ko na po maalala. Hindi mo talaga maalala. Bata ka pa nun eh. Okay po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm. Isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po. Asan Nakasama si po rin po siya. Teacher Rubilin? So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Fukien po. In Fukien, Sen. please. Opo. Sa We farm want to hear you Minsan speak na your guys, language. wala kasing popcorn dito eh. So, stick o lang tayo. Parang nanonood tayo ng Netflix pa. Kasi, kung papanoorin ko to ng walang ginagawa, naiinis ako eh. Ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit po namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to I hear can it. speak Fukien po, pero Yes. ang ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes, po. If you're good in Fukien, speak it, right? For Yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Don't be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahihiya, naman po ako na-ashamed. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Kaya okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of Grabe din yung pagko-cross-examine ni Lauren Ligarda. your father, then speak in Filipino. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Pero wala po No, talaga I'm not ako malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Boom. Any of us. Diba? Yan yung pinakapunto, min. Hindi naman directly ikaw talaga. Diba? Ikaw na mismo maghahanap niyan. Yung tatay mo, gisahin mo yung tatay mo. Hindi ko masisi yung tatay ko, mahal na mahal ko yung tatay ko. Hindi naman yan yung tinutumbok dito. Eh. Dapat ginigisa ka ngayon sa Senado, gisahin mo din yung tatay mo. Tay, ano ka ba, tay? Alam mo ba, tay? Wala akong masagot dun. Tulungan mo ko, tay. Di ba? Doon lang naman eh. Tay, ang tanong nila, tay, ano eh? Ano yung nangyari noong 1986, nung bata ako? Di ba? Dapat sasabihin sa'yo ng tatay na, okay, anak, once upon a time, there was. Di ba? Ganun naman kadali eh. Ewan, ang gulo. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo mag-philosophy po dito. I mean, obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? O, ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming ko po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. aaralin pa ng mga Grabe, empleyado. no? Come and go pa. Yan yung, I think, yan yung, if ever lang naman ha, na may plano kang mga something. Yan yung pinaka-safest, guys, na reason na come and go lang kasi yung mga, mga trabahante ko, yung mga empleyado ko eh. 'Di ba? Alam niyo sa mga napapanood natin sa TV, 'di ba, na kung gusto nilang privacy talaga or ma-discreet talaga yung pagkatao nila. Papalit-palit yung nila para walang mag-stick or hindi masyadong magkaroon ng malaking kaalaman yung mga pumapasok sa kanila, 'di ba? Kasi pwedeng gamitin yan laban sa kanila if ever. Tuloy.
movie reference. Anything. When I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, Tama. idyllic life, right? Opo, nasa loob po ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. No, However we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung buhay Kasi ko po. nga normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I Grabe, said, we're giving you the ginigisa talaga, opportunity Min, to eh. prove to us that you are Filipino. We ask you the questions, which I would ask. Grabe na ano. So yun lang naman, ang pahaba tuloy, grabe. So yun lang naman guys, kita nyo naman yun. Mula yun kay PH Showbiz Update. Ano? Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel natin, Pilipinacy. Tapos yun, credits na rin sa Senate of the Philippines. So shoutouts to Senate of the Philippines. Grabe, ano, wala pa rin talaga siyang eh. Bakit niya, dito ako parang naguguluhan ha. 1986 ka ipinanganak. Tinatanong ka kung ano yung nangyari nung 1986. Sasabihin mo, wala kang maalala. Wala ka talagang maalala dun, di ba? Di naman yun yung literal question eh. Since tinatanong ka ng ganyan, syempre, tanungin mo din yung tatay mo. Bakit ba yung tatay mo nung sinilang ka, wala ba siya dun? Yung nanay mo, wala ba siya? Yung nanay mo, nakapagpa-picture ka pa nga nung Mother's Day eh. 'Di ba? Wala bang mga ganun-ganun? 'Di ba? Hindi ka naman siguro gigisahin dyan sa Senado kung hindi talaga suspicious yung pagkatao mo, 'di ba? Kung nasagot mo lang talaga ng maayos or may valid excuse ka talaga. Wala eh. Puro questionable, puro yung mga sagot mo ay sobrang hina lang. Sobrang hina ng sagot min eh. Like, tinatanong ka ng ganito tapos sasagutin mo lang ng ganyan kaliit lang. So, hindi talaga mawawala yung tanong na yan na hindi mo din masagot-sagot. Dapat yung tatay na yung some kind ginigisa dyan eh. Para malaman talaga. Or yung mother. 'Di ba? Na sinasabi na dito mismo ng mga senador natin na obviously parang may tinatago ka eh. 'Di ba? Yan din talaga yung iisipin ng buong Pilipinas. Kasi wala eh. Di ka nagsasalita eh. 'Di ba? Yung nanay talaga dapat talaga ma-pull out yung nanay dito. Dalhin dito yung tatay din. Tapos sila naman yung gisahin ano. Kapag hindi sila humarap, alams na. May something nga. Grabe si Senator Loren Ligarda, diretsahan talaga. Go home to your country if you're not a Filipino. If you're a Filipino, then explain. Convince us. Convince us. Yun lang naman eh. Ang ginagawa kasi ni Mayor Alice Go, kapag tinatanong siya, humahanap siya ng lusot kahit alam niyang malabong lumusot kasi nga basang-basa na siya ng mga tao pati siya sa Senado, di ba? Kasi yung binibigay niyang sagot not convincing eh. Tapos gumagamit siya ng ibang words na halimbawa yun nga kanina sabi niya, hindi ko po masisisi ang tatay ko, mahal ko po ang tatay ko. Ang tanong, kung mahal ka din ng tatay mo, dapat sinalba ka na niya dyan. Dapat meron ka ng mga sagot sa mga tanong na hindi mo maalala kasi nga bata ka pa. Dapat meron ka ng sagot na masasagot lang ng tatay mo. Diba? Dapat ganun yun. Ganun yun. My goodness. So, yun lang muna guys na ano ako dito eh. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, PH Showbiz Update. Support nyo yan. Tapos yun, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan support yung YouTube channel natin, Pilipinacy. Like, comment, share, subscribe. So kain muna tayo ng stick o bago natin tapusin. Di ba? Ano naman niya? Pampawala stress ba? Naiinis talaga ako every time na
napapanood ko to kasi yung mga sagot na gusto nating marinig, hindi natin nakukuha eh. 'Di ba? Kayo din ba, nainis din ba kayo? Kung comment down below. Tapos again, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.